Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa bahay ng kanyang kapitbahay sa Baras, Rizal. Bukod sa pera, may mga natangay ring alahas. Nabawi sa narestong sospek ang mga alahas, pero ang pera, ipinansugal na raw niya. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa bahay na ito sa Baras, Rizal noong March 22, kita ang pagpasok ng lalaking ito. Napag-alaman kalaunan, 10,000 pisong cash at mga alahas na abot sa 3,000 piso ang halaga ang natangay ng sospek. Ayon sa biktima, walang tao sa bahay nila nang maganap ang pagnanakaw. Pagpunta ko doon sa bahay, nakita ko bukas na yung pinto. Nakita ko yung 3 kwarto na mga bukas na rin. Sinira pa yung isang kwarto. May padlock yun. Bukas yung mga aparador at nagkalat ang mga gamit. Bukas na rin lahat yung bag. Tapos yung CCTV, tinanggal din. Nung mapansin yung CCTV, binaklas din. Pero nakunan na siya. Madali po natin na-identify yung suspect na yun. At nung kinaumagahan na po na noon is natsyempohan natin kung saan po tumatambay na madalas ang ating suspect sa isang computer shop na naglalaro. Sa mismong computer shop, inaresto ng mga pulis ang suspect. Hindi na na-recover sa suspect ang perang ninakaw dahil nagamit na raw niya sa sugal. Ang mga alahas, itinuro ng suspect kung saan niya itinago. Ito po sir. Ito? Opo sir. Nambuklatin ang bimpong ipinambalot. Yun. Positive na yun. Base sa investigasyon, kapitbahay ng biktima ang suspect. Kapitbahay, kalugar, kaya kilala namin. Madami na reklamo sa batang yan, maraming nakinasangkutan yan. May mga grupo-grupo rin po sila ng mga kabataan na yan po ang ginano nila. Minsan po tindahan. Pero mga naaresto na rin po natin yun at naipakulong na yung ibang mga kasamahan niya. Ang 23 anyos na suspect, dati na rin daw nakulong dahil sa droga. Ibang tao eh. Bali, saka dadaan lang naman po talaga ako doon sa may kaibigan ko eh. Bali, nakita ko lang po siya na bukas. Kaya lang po nagawa ko yun. Bukas yung pinto po. Hindi po nakalak yun, ma'am. Dala lang po ng pangangailangan, ma'am. Kaya ko lang po nagawa yun. Sasampahan ng reklamong robbery ang suspect na nakadetain sa Baras Police Custodial Facility. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga suki ng LRT1, tumaas na nga po ang pamasahe simula ngayong araw. 20 pesos na ang minimum na pasahe kung gumagamit ng single journey ticket. 55 pesos naman kung end-to-end o mula Dr. Santos Station hanggang Fernando Po Jr. Station o pabalik. Bahagyang mas mura kung stored value card ang gagamitin dahil 16 pesos ang minimum na pamasahe. 52 pesos naman kung end-to-end. Dinipensahan ng DOTR at Malacanang ang taas pasahe sa LRT1 kahit maraming grupo ang tutol. Matagal na raw itong ipinagpaliban at makakaapekto na sa operasyon ng tren kung hindi pa ipatutupad. Ang ilang suki ng LRT1 na nakausap po ng unang balita sa unang hirit, sinabing malaki ang epekto sa kanila ng fare hike. Malaking epekto sa ating mga commuters, lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino, no, na ito yung number 1 na transportation namin. Sana po na tulungan kami sa mga subsidy, no, regarding sa pagtaas ng mga pamasahe. Bilang estudyanteng commuter po, para sa akin po mas mahirap po yung dagdag pamasahe ng LRT dahil dagdag expenses po ito. Pero kung mas ikagaganda naman po ito ng serbisyo ng LRT, mas okay naman po. Inulan po ang ilang bahagi ng bansa. Sa Alyakapan, Cagayan, naperwisyo ang ilang lugar dahil sa baha. Kabilang po dyan ang isang eskwelahan na pinasok na ng tubig. Halos 1 oras ding nakaranas ng malakas na ulan ang Bonggao, Tawi-Tawi. Easterlies po ang nagpapaulan sa Tawi-Tawi. Frontal system naman sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, ang frontal system ay banggaan din ng mainit at malamig na hangin pero kumpara sa shear line, hindi naman po ito nagtatagal. Sa ngayon, northeasterly wind flow ang umiiral at magpapaulan sa Cagayan at ilan pang nasa eastern section ng northern Luzon. Intertropical convergence zone naman sa southern Mindanao habang easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa. Magdudulot din po yan ng mainit at maalinsangang panahon sa ilang lugar.
posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan ngayong pong araw. 42 degrees Celsius sa Iba, Zambales at sa Virac, Catanduanes. Mananatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index dito sa Metro Manila. 40 degrees Celsius sa Pasay habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Pag-aaralan daw ng Department of Agriculture ang mga mungkahing magtakda na rin ng maximum suggested retail price sa itlog. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kukonsulta muna sila sa mga stakeholder kaugnay niyan. Sa ngayon daw, pabago-bago ang presyo ng itlog bunsod ng demand at pagdami ng mga namamatay na manok dahil sa mainit na panahon. Sa Marikina Public Market, 7 hanggang 10 pesos ang kada piraso niyan, depende sa laki. 210 hanggang 270 pesos naman ang kada tray ng itlog. Sa latest monitoring ng DA sa ibang pamilihan sa Metro Manila, 6 pesos hanggang 11 pesos ang kada piraso ng itlog. Depende rin po sa size. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Na-relieve sa pwesto ang 4 na pulis sa Pasukin, Ilocos Norte, kabilang po ang kanilang hepe. Chris, bakit kaya? Connie, kasunod yan ang pananakit ng isa sa mga pulis sa isang lalaki sa loob mismo ng presinto. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, may pumuntang lalaki sa presinto para ireklamo ang 2 lalaking namalo umano sa kanya sa isang lamay. Kalaunan, dumating na rin doon ang mga inirereklamo, pero sabi nila, sila ang biktima. Kita sa viral video na may nagalit at nanakit na pulis dahil daw sa malakas na boses at hindi magandang pananalita ng isa sa mga lalaki. Ayon pa sa pulisya, nakainom ang mga lalaki. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag pati na ang hepe ng pulisya ng bayan pero hindi siya sumasagot sa tawag. Relieved muna sa pwesto ang hepe at 3 pulis habang gumugulong ang investigasyon. Patuloy na inaapula ang sumiklab na grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagsimula yan pasado alas 11 ng umaga kahapon. Apektado ng sunog ang Bininsyang Munti Observation Station ng PHIVOLCS. Patuloy na inaapula ang sunog sa pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at mga lokal na otoridad. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Maghahain daw ng reklamo ang isang pulis Quezon City laban kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go dahil sa paraan ng pagsita sa kanya noong nakaraang linggo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA sa tapat ng isang police station sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sa video na ngayon ay inalis na sa social media. Pinapagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe. Dahil sa mga motorsiklong nakaparada sa bangketa, humingi ng paumanhin si Felipe sa kanya pero hindi raw nagustuhan ni Go ang approach ng pulis. Ang insidenteng yan, inimbestigahan na ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na niyang bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Felipe na balak daw magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya, clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin niya si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Kinwestiyon din ni Senator J.V. Ejercito ang ginawa ni Go na para sa kanya ay pambabastos sa pulis. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order.
Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer. Pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko pati kay Felipe at kanyang pamilya. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa grass fire sa Bulkang Taal. Kausapin natin si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Apo, ano po yung latest doon sa nangyaring grass fire dyan po sa Timog Kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island? Bali kahapon po, noong April 1, ay nagkaroon po tayo namataan po natin sa ating IP camera ang pag-umpisa po ng isang grass fire around 11:24 ng umaga. At pangatlong beses na po ito na nagkaroon po tayo ng grass fire dito po sa Timog Kanluran o southwest na bahagi po ng Taal Volcano Island. At nung pangalawang beses nga po nito, yung una po ay nung March 3, 2023. Yung pangalawa po ay nung May 2, 2024 ay nagkaroon po ng damage sa ating station. Nasunog po yung mga wiring at nawalan po tayo ng contact sa ating station. So ngayon po, ito pong grass fire ay naapula po ay madaling araw na, tumigil po ito madaling araw na at sa awa naman po ng Diyos ay wala naman po tayong naapektuhan ng mga systems. Bagamat batay po dun sa initial assessment ng Bureau of Fire at nung Calabar Zone, RDMC, ay nagkaroon po ng sunog. Dito po, medyo na-damage lang po yung fencing. May fence po tayo dyan Opo. Sa ating shelter. So medyo nasunugan lang po ulit yung ating fencing. Pero hindi naman po naapektuhan ng ating serbisyo sa Taal Volcano Island. So may mga nagtungo po ba doon sa Taal Volcano Island para apulahin yung apoy or tubigil na lang siya on its own? At bukod po doon sa mga nasunog na ilang bahagi ng inyong observation station, ano po pong epekto nitong nangyaring grass fire? So, meron naman po tayong response sa Bureau of Fire. Nakikipag-coordinate po ang FIVOX sa Region 4A. Maganda naman po ang response. Yun lang nga po, ay lagi na lang po itong nangyayari dahil meron po talagang mga nananatili sa Taal Volcano Island at nagluluto po kasi, yun po yung pinag-uumpisahan po ng sunog. Nabanggit niyo po may nananatili roon. Nag-overnight din po ba sila o nandun na sila? O na permanent basis? At alam ko po bawal ang manatili pa rin po doon. Tama po. Hindi po natin alam pero batay po doon sa investigation ng second incident kung saan po na apektuhan po ang ating stasyon, ay meron po talagang nagluto at mga nag-inuman pa nga po, marami pong basyo ng mga alak doon sa site na pinagsimulan po ng sunog. So, sa ating pong mga kababayan, sana po ay kung tayo po ay nagbabantay po ng mga fish pen dyan o meron po tayo talagang errand dyan sa coastline po ng Taal Volcano Island at kailangan po nating kumain, sana po ay magdala na lang po tayo ng lutong pagkain dahil ang panahon po ngayon medyo susceptible po o madali po talagang mag-umpisa ng sunog dyan po sa Taal Volcano Island sa ngayon. Paano niyo po poprotektahan yung mga gamit dyan po sa Taal Volcano Island? Mahalaga po yung mga gamit yun, mamahalin, hindi ho ba? Ano po sibing maapektuhan ng ganito mga grass fire? Tama po yan. Dito po sa ating mga permanent stations, meron po tayong fence. Naka-fence po ang ating station para po kung meron po tayong grass fire ay naaapula po dito sa fence. Ang problema lang po minsan ay meron po tayong mga nakamount na o nakalagay na mga instrumento sa ating pong fence doon po sa poste. Kadalasan po ito po ay ang camera na nakatuon po dito sa Taal Main Crater. Minsan po meron po tayong continuous GPS na nagmamanman po ng pamamaga o ng ground deformation sa bulkan. Kaya po dito naman po sa particular station na ito ay meron po tayong camera na nakamount po sa fence. Nasunog po yung casing nito bagamat hindi naman po naapektuhan ang camera mismo. Baka kasi may magtanong pa may epekto ho ba yung sunog na ito sa mismong bulkan? Bukod syempre kapag sa malayo mukhang umuusok yung mismong bulkan. Wala naman po. Wala naman po tayong
wala naman pong epekto ang mga ganitong pangyayari sa kalagayan po ng bulkan. No? Yun nga lang po, ang ating pong mga instrumento at mga stasyon na nagsisilbi po na ating bantay dito sa activity po ng Taal Volcano ay maaari pong maapektuhan ng mga ganitong grass fire. Sana nga po tumugon sa inyong panawagan yung mga nananatili dyan at huwag ma-endanger yung mga mamahaling gamit para ma-monitor itong bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. Si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Sa halip na swimming, suntukan ang ganap sa gitna ng pool na yan sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan nitong Lunes. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng magkabilang grupo ng mga taga-Tondo at Quiapo sa Maynila. Nang rumesponde naman ng pulisya, bati na raw ang mga mag-aaway o nag-aaway. Ayon sa mga pulis, mga membro ng iisang religious group ang mga sangkot sa gulo. Naawat din daw sila agad ng iba nilang kasamahan. Wala namang seryosong nasaktan o napinsala, kaya hindi na rin nagreklamo sa pulisya ang pamunuan ng resort. Nauwi sa trahedya ang gitgitan at habulan ng isang kotse at motorsiklo sa barangay Zapote sa Las Piñas. Ang banggaan, sinadya raw ng driver ng kotse dahil hinablot umano ng rider ang kanyang cellphone. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha ang CCTV footage na ito pasado hating gabi noong Martes sa barangay Zapote, Las Piñas. Matulin na naghahabulan ng dalawang motorista, isang motorcycle rider at isang nakakotse. Ang habulan na yan nauwi sa pagbangga ng kotse sa motorsiklo. Ayon sa isang saksi, sinadyang banggain ng driver ng kotse ang rider na umano'y nang hablot ng kanyang cellphone. Naglalakad po ako papunta po dito na bigla pong inablotan po ng cellphone po yung nakakotse ng nakamotor po. Minapagsaya po talaga po yung lapper po talaga yun. Marami na po talagang inablotan po ng cellphone yun. Saktong mga madaling araw po nagigit-gitan po silang dalawa. Ang rider nag-agaw buhay raw habang nasa bangketa at namatay kalaunan ayon sa kumpirmasyon ng isa pa ring saksi. Nakita ko, nakandusay na lang po yung binunggo. Sabi po nung may-ari nung nakabunggo, nung kotse, hinablotan daw po siya ng cellphone, kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Nung nabunggo po niya is doon po niya nakita at nakuha yung cellphone. Nasa kanya din po pala yung cellphone na pinakita din po niya sa mga taong nandito noon na cellphone po niya talaga yung kinuha nung binunggo niya. Ang driver ng kotse sumuko sa mga otoridad matapos ang pangyayari at nasa kustodiyan na ng mga pulis. Tumanggi magpaunlak ng panayamang pulisya kaugnay nito habang nagsasanggawa ng investigasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. Hindi raw April Fool's joke ang nararamdamang bigat ng puso ngayon ni Mikey Quintos matapos amining hiwalay na sila ng boyfriend na si Paul Salas. A month ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision. And ngayon, nagiging clear sa amin na ito nga yung tama for us. Mutual naman na desisyon to. So, wala pong third party. Yung bakit, I think, it's better if you hear from him. That's better. 2022 nang officially aminin ni Paul ang real score sa pagitan nila ni Mikey. Ang kanilang kilig in real life. Damang-dama rin on-screen sa kanilang serye na The Lost Recipes. Nag-bloom pa ang relationship ng dalawa from celebrations to their dates at kahit sa kanilang travels. Last August 2024, natanong pa si Paul sa Fast Talk with Boy Abunda kung napag-uusapan na nga ba nila ni Mikey ang pagpapakasal. Biro-biroan pala dito. Talaga? Pero may pangarap siguro. Let's go. Pero hindi raw lahat ng relasyon happy ending. I know why it's difficult. Because I would like to assume na mahal mo pa rin si Paul. Ba't may gano'n, Tito Boy? No, it's difficult. Ang tanging dasal lang daw ni Mikey ngayon. Okay, Lord.
ang dami kong na-feel ngayon. Ang hirap for me, pero alam kong ito lahat na to, feelings lang to. And wala kang binibigay na challenges na hindi ko kaya. Trust ko yun. I pray for him pa rin. And I pray na kung hindi man siya, Lord, help my heart heal. Just help me be strong through all this. Paul, thank you. So 4 years. And alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And maybe I wanna remind you lang na nasa sayo to make all this worth it. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pataputang araw na lang, eleksyon 2025 na. Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections, kabilang ang pagbibigay kaalaman sa mga botante kung paano gamitin ang mga bagong automated counting machine. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Namigay nga ng voter information sheet ng COMELEC sa Barangay 70, SB Harrison, Pasay City. Kasama ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sina Commissioners Ernesto Maceda Jr., Ray Bulay at Nelson Celis. Naroon din po ang kinatawan ng PPCRV. Ang Voters Information Sheet o VIS ay pinapamahagi sa 68 million voters nationwide. Naglalaman ito ng pangalan, address at precinct number ng botante. Sa loob, meron ding instruction kung paano bumoto gamit ang makina o ACM. May listahan din ng mga kandidato. Ayon kay Garcia, minarapat nilang mamahagi ng VIS kasama ang media para makarating sa mga Filipino voters na may darating sa bahay nila na COMELEC representatives para magpa-receive ng VIS. Pinapapirma din kasi ang mga botante bilang proof o katibayan na natanggap nila ang VIS nila. Ani Garcia, may natatanggap silang information ng ibang tauhan nila ay sinusungitan o kaya naman ay nag-aalinlangan ng mga tao na pumirma dahil baka kung saan magamit ang pirma nila. Pagtitiyak naman ni Garcia, naka-uniform at may ID ang mga COMELEC personnel na magpupunta sa mga botante. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na namimigay sila ng VIS, nais raw bigyan diin ng COMELEC na mahalaga ito sa pagbibigay kaalaman sa mga botante. Isa sa naabutan nga ay si Miss Melva Urgel at sabi niya ay makakatulong ito sa kanya at gagamitin niya yung mga listahan para mabilis siyang makaboto sa darating na eleksyon. At babasahin din daw niya mga instructions para alam niya kung paano gamitin ang makina. Panawagan po ni Garcia sa publika ay huwag babahala dito sa ibinibigay na VIS at tanggapin lamang ito at pumirma. Isa pa sa inabutan ni Garcia, ang mismo kapitana ng barangay na nagsabi naman na siya ay tatanggap nito pero ganun pa man ay bigay sa ng saloobin kay Garcia at sinabi niya na doon daw sa kanilang lugar ay merong mga nakarehistro na napakaraming tao pero iisa lang ang address. Ayon naman kay Garcia ay maaaring idulog sa COMELEC ang reklamo na ito at kanilang aaksyonan. Matatanda ang dati ng pinuna ng COMELEC ang misulang flying voters kung saan nakakalipat ng lugar ang mga botante sa pamamagitan po ng barangay certificate. Ngayon naman, Rafi, ay sinabi po ni Garcia na ang mga botante po sa Myanmar ay pabobotohin ng COMELEC sa pamamagitan ng post or by mail. At sa Thailand naman po ay tuloy ang internet voting doon. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula sa COMELEC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Umabot na raw sa 34 na report tungkol sa vote buying at vote selling ang natanggap ng Commission on Elections. Sabi ng komisyon, posibleng mas malaki pa ang aktwal na insidente dahil hindi naman nagsusumbong ang lahat. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., Metro Manila ang sentro ng vote buying o kung saan pinakamaraming nagsusumbong. Sunod naman ang Calabarzon, kung kada probinsya pinakamaraming insidente raw ng vote buying sa Palawan, Abra at Camarines Sur. Binabantayan din ng COMELEC ang posibleng pag-abuso ng pondo ng bayan tulad ng pamimigay ng ayuda.
Panalo ng ginto si world number 4 pole vaulter Ernest John E.J. Obiena sa Taiwan. Sa kabila ng makapal na hamog, nanguna si E.J. sa Taiwan International Pole Vault Championship. Na-clear niya roon ng 5.50 meters. Sa kanyang post sa social media, tinawag niya itong leap of faith dahil sa lagay ng panahon. Dapat anyang magpursigi sa kabila ng mga hamon. 3 ang sugatan kabilang isang bata matapos sumemplang ang 2 motorsiklo sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Hawak pa nga yung manubelo. Humandusay sa gilid ng kalsada ang lalaking rider matapos maaksidente sa Don Vicente Street sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Rumisponde ang Barangay Health Emergency and Response Team o BERT. Isinugod nila sa ospital ang 38 taong gulang na rider at ang 4 taong gulang na anak na parehong nasugatan. May multiple abrasion po yung rider po, yung tatay, tapos po yung bata po. Same lang din, may abrasion po sa may left side po ng ano niya, ng paa, tapos sa ulo. Yun nga lang po, lasing po talaga yung tatay po. Nakainom po. Nakausap ng mga rescuer ang rider na sinabing susunduin daw sana nila ang kanyang asawa na mangyari ang aksidente. Nung pababa po sila, may hams po kasi doon, may nag-cut po sa kanila, tapos nung nailan daw po siya, then tumama po yung gulong niya sa may hams nga po, tapos doon po siya nag-slide po. Sa Commonwealth Avenue sa Barangay Tandang Sora, sumemplang naman ang isang lalaking rider sa harapan ng SUV, pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ang 38 taong gulang na rider ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Iniinda rin niya ang sakit ng kanyang binti. Pauwi na sa Barangay Payatas ang rider na galing sa East Avenue. Ang SUV naman, galing sa Timog Avenue at papuntang Fairview. Ayon sa SUV driver, buti na lang ay agad siya nakapagpreno. May kaunahan siyang motor eh. Kinat siya nung una. Tapos bumangga pa siya sa gilid ng bus. Kaya sumempla na siya, pumasok sa ilalim ng kotse namin. Yun lang. Dire-diretso siya, yung nakabangga sa kanya, dumire-diretso na rin. Isinugod sa ospital ang sugatang rider. Inimbisigahan pa ng QCPD Traffic Sector 5 ang aksidente. Sa IBP Road sa Quezon City pa rin nagliyab ang harapang bahagi ng isang kotse mag-alas 8 kagabi. Gumamit ang mga otoridad ng fire extinguisher para maapula ang apoy. Ligtas na nakalabas ang lalaki nagmamaneho ng kotse. Wala namang ibang nadamay sa insidente. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki matapos siyang barilin ng kanyang kapitbahay sa Talisay, Cebu. Cecil, bakit daw siya binaril? Rafi, kinuha daw kasi ng biktima ang jogger pants ng sospek kaya siya binaril. Base sa investigasyon, nagalit umano ang 38 anyos na lalaki nang makitang suot ng biktima ang kanyang jogger pants. Naaresto ang sospek kalaunan habang gumagamit umano ng iligal na droga. Arestado rin ang 2 niyang kasama sa pot session. Nakumpiska ang ginamit niyang baril sa krimen, pati ang hinihinalang shabu na may halagang mahigit 1,000 piso. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag, gayon din ang biktima tungkol sa pinag-awayang jogger pants. Sugatan ng isang batang 7 taong gulang matapos sa takihin ng aso sa Manhuyod, Negros Oriental. Kwento ng biktima, nakatayo siya sa harap ng kanilang bahay nang kagatin siya ng aso sa kaliwang binti. Nasaksihan yan ng kanilang kapitbahay at may-ari ng aso. Agad hinawakan ng may-ari ang aso at hinila pa uwi sa kaniyang bahay. Pero nang tangkain niyang itali ang alaga, doon na siya kinagat ng aso sa daliri at saka tumakas. Nabigyan na ang bata at may-ari ng aso ng anti-tetanus at anti-rabies vaccine. Batay sa hiling ng barangay, tuluyan ang kinatay ng municipal veterinarian ang aso. Bumubula na raw kasi ang bibig ng aso at nakalaylay rin ang buntot nito. Mga indikasyon na may rabies ito. Inamin ng may-ari na hindi nakatali at hindi naturukan ng anti-rabies vaccine ang alaga. Magsasagawa raw ng anti-rabies vaccination program ang barangay sunduan para hindi na maulit ang insidente.
Isinugod sa ospital si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa gitna ng kanilang taping para sa Lolong Pangil ng Maynila. Sabi ni Ruru, biglang bumigay ang kanyang legs at hindi na nakapagpatuloy sa pag-shoot ng mga eksena. Agad siyang binigyan ng first aid ng medical team sa set hanggang sa maihatid siya sa ospital. Doon na kinumpirma ng doktor na nagkaroon ang aktor ng hamstring strain. Isinalang din sa MRI scan si Ruru. Sabi ni Ruru, masakit para sa kanya na tumigil at hindi matapos ang mga eksenang kailangan sa serye. Pero realidad daw ito sa paggawa ng action scenes. Minsan kailangan daw ipaalala ng kanyang katawan na tao lang siya. Dagdag pa ng aktor, every setback is a setup for a stronger comeback. Parte lang daw ito ng kanyang journey at looking forward na makabalik sa taping. Pinasalamatan din ni Ruru ang girlfriend na si Bianca Umali na sinamahan siya sa ospital kasama ang iba pang staff ng Lolong. One transformative experience naman ang ibinahagi ni Kapuso actress Carla Abellana sa kanyang followers online. Kwento ng aktres, bumisita siya sa isang conceiving clinic para ipa-freeze ang kanyang eggs. Ang egg freezing ay isang procedure kung saan kinokolekta para i-freeze at itabi ang unfertilized eggs ng isang babae at gamitin kapag handa na siyang magbuntis. Very grateful ang aktres sa professionalism, compassion at expertise ng medical team na nag-asikaso sa kanya. Ramdam daw niya na safe siya at well taken care of. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaaral ngayon ng Department of Agriculture ang pagbuo ng sistema na magpapakita sa pagbiyahe sa baboy mula sa source nito hanggang sa retailer. Kasunod po yan ang resulta ng monitoring na marami pa rin ang hindi makakasunod o nakakasunod sa maximum suggested retail price sa baboy. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sa latest na data galing sa Department of Agriculture ay nasa 39% pa lamang na mga retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa maximum SRP. Kaya naman may mga pinaplano ang Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Sa monitoring ng DA ay umaabot pa rin sa 450 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa kabila ng maximum SRP. Inaaral ngayon ng DA na bumuo ng sistema na magpapakita kung saan galing ang baboy, saang slaughterhouse dinala, sino ang biyahero at sino ang retailer. Maaari rin daw magkaroon ng Quintacom hearing sa Kamara kung hindi pa rin bababa ang presyo ng baboy. Samantala, nananatili ring mababa ang bilang ng bigas na nailalabas sa mga NFA warehouse, kaya man pinag-aaralan na magkaroon ng accredited kadiwa stores sa pamamagitan ng mga dating NFA retail outlets para mas mabilis ang pagbenta ng bigas na nagmumula sa warehouse ng NFA. Sa ngayon, mababa naman ang presyo ng isda pero maaari raw tumaas ito ng 15 hanggang 30% sa Holy Week. Connie, sa kabila ng mga ito ay plano rin na magtakda ng maximum SRP sa presyo ng garlic, pero yun ay bagay na pinag-aaralan pa. Sa ngayon kasi ay 95% ng mga garlic supply sa bansa ay mula sa ibang bansa. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Rodrigo Roa Duterte. Umaasa si Vice President Sara Duterte na mabubuo na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bago siya umuwi ng Pilipinas. Sa gitna po ng kanilang sitwasyon, may ipinagpapasalamat ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives.
Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scriveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkakaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. But yes, thank you. Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Avancenia, ang common law partner ng dating Pangulo. I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, and that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Ayon pa kay Vice President Duterte, nais talaga ng ama na makabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, kung nais ng nakakulong na pansamantalang mapalaya sa isang bansa, dapat handa ang bansang iyon na sundin ang mga kondisyon ng ICC gaya ng walang risk of flight, risk of interference ng mga saksi sa ebidensya, at pangatlo, risk of continuing crimes. Wala naman po kami hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Umaasa naman si Vice President Duterte na mabubuo na ang defense team ng dating Pangulo. May hinihintay na lang daw siyang dokumento. I'm just waiting for one more document and then tapos na yung trabaho ko dito. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan, tapos pwede na akong umuwi. So hopefully before I leave, that team is already complete, but at the moment, no, it's not complete. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas na nga po ang pamasahe sa LRT1 simula po ngayong araw. Ang saloobin dyan ng ilang commuter sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, unang araw nga ng dagdag singil sa pamasahe dito lang naman sa LRT Line 1. Yung iba hindi pa ito alam at yung iba naman na alam. Ang sabi, wala naman daw silang choice. Dagsa ang mga pasahero dito sa Monumento Station ng LRT Line 1 dito sa Caloocan. Connie, mahaba yung mga pila sa mga senior citizen lane at sa mga ticket booth, Baclaran Day. Dahil Miyerkules, kaya kahit hindi na rush hour ay marami pa rin ang mga pasahero. Ito ay sa harap ng pagtataas ng 5 hanggang 10 piso na pamasahe sa LRT Line 1, kaya yung dating minimum na pamasahe mula sa dulong Dr. Santos Station sa Parañaque hanggang sa Ninoy Aquino Avenue Station na 15 pesos ay magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe naman mula dun sa Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. Station dito sa Quezon City, dati 45 pesos yan, ngayon ay 55 pesos na. Mas mura ng bahagya, Connie, yung itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. So makaka-discount, mas makakatipid kung beep cards yung gagamitin. Marami sa Maynila ang punta sa mga nakausap natin, kaya yung bagong pamasahe ngayon para po sa mga papunta ng Maynila, 30 hanggang 35 pesos na kumpara sa dating 25 hanggang 30 pesos. So 5 pisong taas yan. Binabatikos ng ilang grupo ang taas pasahe na ito dahil dagdag gastos daw sa mga ordinaryong commuter. Pero ayon sa parehong Transportation Department at Malacanang ay nasa kontrata ang periodikong pagtataas ng pamasahe sa concessionaire na katulad ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na nagpapatakbo sa LRT Line 1. Narito ang pahayag ng mga commuter na nakausap natin kanina. Wala pong magagawa kundi sumunod na lang talaga eh. Pero kung may choice ka, sana walang increase. Sana po. Bakit? Hindi pa naman tumataas yung sahod eh. Mahal ba yun? Sa akin hindi kasi hindi naman ako totally mananakay na pag kailangan na pumunta. Pero sa mga regular, malamang sir. Ganun po yun.
Connie, yung mga pampublikong transportasyon katulad ng mga tren, yung LRT at saka MRT, tsaka na pati yung EDSA bus carousel na hindi naman tatanggalin ang inaasahan ng gobyerno na sasakyan ng publiko kapag nagsimula na yung EDSA rehabilitation o overhaul na tinatawag nila at sobrang traffic na sa EDSA, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Inireklamo ang isang pulis sa Leganes, Iloilo dahil sa panlalaso umano sa isang panabong na manok. Base sa kuha ng CCTV sa loob ng sabungan, nakitang dumaan ang nakasibilyang damit na pulis sa panabong na manok at may ibinato siyang itinuturong dahilan ng panghihina ng manok. Ayon sa supervisor, nangyari ang panlalason sa open area. Nasa labas daw ang bantay ng manok para manigarilyo kaya hindi niya nabantayan. Neimbestigahan na ng mga pulis ang insidente at posibleng maharap sa reklamong administratibo ang pulis na wala pang pahayag. Ayon sa mga pulis, nakipag-areglo na ang complainant. Hindi po biro ha ang trip ng magkakabarkadang may tradisyon tuwing April Fool's Day. Literal na step by the step silang sumakses sa kanilang pag-hike. Diyan po, sa EDSA. We're climbing up the east face. In full gear pang inakyat na magkakaibigan o kakabarkada ng Kamuning Footbridge na mala mountaineering ang experience dahil sa taas po nito. Nginigtuhod nga naman ang mga mountaineers pati ang ilang nahila lang sa pag-akyat sa tinaguriang Mount Kamuning. Taon-taon daw itong ginagawa ng magkakaibigan mula pa noong 2019. Congratulations ang sabi ng netizens sa pag-success nilang akyatin ng Urban Everest ng EDSA. Kahit may iba't ibang puna sa taas ng footbridge, paliwanag noon ng MMDA, base raw yan sa guidelines ng MRT3. Sabi naman ng grupo, sa dami ng nangyayari sa ating bansa, makabubuting tumawa rin pag may time. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.